Oromec na ho tayo ngayon dito kay Auntie Claire. Yan, naku, nakita ko na si Ante. Ante! Oh. Tapos, ilipat muna natin dito si Tuta Soto. Ayun, dito ho tayo kay Auntie Claire. Yay! At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, Yeah. good afternoon. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo. Kasama ba sa legislative agenda ng Pangulo yung pagpapa-impeach kay BP Sara? Ang bobo ng tanong. Ano? Kasama sa legislative agenda ang pagpapatalsik kay BP Sara pag i-impeach? ng administrasyon kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Yusek, follow-up. May panawagan po ba ang palasyo sa Kongreso, particular sa Kamara, na sa kanilang planong mag-refile o baguhin ang kanilang rules sa impeachment? Trabaho po yan ng Kongreso. Hindi po makikialam ang Pangulo. Yusek, last one. May mga nagsasabi pa na ang ruling ng SC ay dahil sa technicality lamang at hindi pa vindication para kay Vice President Sara. Naniniwala po ba ang administrasyon na ang final ruling na ito ay makakatulong sa pagpapahupa ng political tension sa ating bansa? Makikita naman po at mababasa natin kung ano naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po ito patungkol sa paglilinis sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Thank you, Yusek. Salamat po. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we have the palace's comment on reports that DNR Secretary Rafael Lotilla is on his way out? Hinahanap pa po ngayon dahil nadinig po ang mga nabanggit sa Senado. Hinahanap po ngayon ay pina-update po ang mga records dito. So mabibigyan ko po kayo ng update kapag po nakapagbigay na po sa akin ng anumang detalye patungkol dito. So we're expecting cabinet revamp anytime soon, Yusek? With regard to the Rigodon, sa ngayon wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan ng Pangulo. So ibig sabihin po, there's a possibility that there's gonna be a change in leadership in the DNR? Aray ko. Titignan po muna kung ano po yung record sa ngayon. Kapag ka po napakita na po sa atin at naibigay po sa atin ng update, ibibigay ko po sa inyo agad. Ma'am, sorry Aray po, mo, clarification ante. lang po. Ano po yung record na tinitingnan po ng palace na i-review po? Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS at tignan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Susunod na tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, babalikan ko lang yung kanina yung una yung binanggit na kada 2 weeks pinamamonitor ng Pangulo yung progress ng mga proyekto ng every agency. And huwag magsusumite ng false report. Meron bang mechanism, Yusek, para ma-double check na yung ire-report ay tama at hindi mali? And sino yung mag-check nito? Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan at yan po ang nais ng Pangulo moving forward at kailangan hindi lang basta move forward kung hindi dapat na mas maging maayos ang Bigla silang naging naging concern sa mga proyekto na ipinapatayo ng pamahalaan. Dapat ngayon, naka-report, maayos na, di ba? Every 2 weeks may update, anak ng Petrang Garabata. Kasi Raulo talaga itong mga to. Linuloko na naman ho tayo. Paano, 2 weeks na update? Alin, yung mga substandard na flood control project? 2 weeks na update, every 2 weeks mag-update yung mga ghost project? Pambihira, oo.
3 taon na lang. Subway, sobrang delay. Diba? Subway, sobrang delay na. Dapat 2028, tapos na yan, subway na yan. Ngayon, 2032 ata yung pinaka-earliest projection na matatapos yung proyekto na yan. O, ano nangyari? Bakit? Dahil yung mga pondo para dito sa mga foreign assisted project na to, pinagkukuha ng Gigigil. Re-report ng bawat Yeah. ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Yusek, doon sa other question, yung business and consumers confidence, yung anomalya sa flood control, medyo na-apektuhan. Naniniwala ba ang palasyo na kapag Hindi, naapektuhan yan dahil sa impeachment nitong si VP Sara. Di ba, Senator, Senate President Tito Soto? Di ba? Bakit pangit ang ekonomiya? Kasi hindi ma-impeach ng mga siraulong congressman at senador itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Yun eh. Anong flood control? Babaguhin nga natin ang ating saligang batas para ma-impeach si VP Sara. Tanungin nyo si Tito Soto para malaman siya. meron ng nadagdagan yung naipadetenay, Pangulong pala gusto naipakulong nyo, ng mga Pangulang yan kayo. sangkot sa flood control program, maibabalik ba yung tiwala ng mga negosyante, mga investors? Sa ngayon po, kahit po sabihin natin na iilan pa lamang ang nadidetene at marami na rin po namang warrants of arrest na nai-issue ang korte, sa ating pagkakatingin, nakikita po ng mga investors kung paano po nililinis ng pamahalaan ngayon. Yun nga ang confidence, mababa ang confidence. Paano mo nasasabi na nakikita ng mga investor? Abogado ka naman, sinasigurado naman ako na mas matalino ka sa akin, mas magaling ka sa akin, pambihira mga lawyer ka yan. Ba't parang hindi naiintindihan itong si Auntie Claire ang mga tinatanong ng mga nag-i-interview sa kanya dyan sa... Pala nga dyan. Kasulukuyang administrasyon ang ating bansa mula sa korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Pero kapag ka po mas mapakita pa po ng administrasyon na ito na talaga pong seryoso para mapanagot ang mga sangkot, mas maganda po talaga makita to, hindi lamang po ng mga investors, kundi mismo mga kababayan natin. Para makapagbigay po sila ng kumpletong tiwala sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Yusek, one last point on my part. Aside from DPWH, meron bang nababanggit ang Pangulo na mga agencies ng pamahalaan na kinakailangan ng agarang address para tugunan yung corruption issues? Sa ngayon, wala pa pong nababanggit sa atin, pero given the situation, binanggit na po natin ang ayaw ng Pangulo na ma-issue ang ibang mga ahensya sa korupsyon. Dapat lamang po sila ay magsumikap at tumupad sa kanilang tungkulin, tuparin ang batas at huwag maging issue sila mismo ang makasuhan ng dahil sa korupsyon. Salamat po. Yes po, Ivan Mayrina, GMA. Ma'am, i-follow up ko lang yung nabanggit, yung tanong tungkol dun sa sinabi ng Pangulo na huwag magtangka na magbigay ng false report. To whom was that statement addressed? Sa lahat, Nako. Were you present in the meeting, ma'am? yes. How would you characterize the tone of the President when he said that? Ito po ba ay warning or was it a firm instruction? Paano po? Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. So, presumably meron din pong paraan ng Pangulo by saying that may paraan siya para mas tutukan itong mga proyekto ito. Hindi na mauulit yung mga dati na sinabi na nagawa ito pero hindi pala. Yes, yan po ang gagawin ng Pangulo at iuutos po yan. Salamat. Salamat po. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next po, Mads Moratillo, Net25. Hi, Yusek. Pinuna po ng ilang senador, in particular si Senator Marcoleta, na maraming mga miyembro ng gabinete yung in-acting capacity pa rin hanggang ngayon. Ilang beses na pong sinabi na walang rigodon. Pero bakit hanggang ngayon marami yung nasa acting capacity pa rin? Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments. As soon as possible. Yan. Dapat isumitin nyo kasi, anak ng tokwa, kagaya na naman ito si Ralph Recto. Natapos na, ilang linggo na nag-resume ang Congress, di pa rin nagpapasa. Kundi pa tatayo ang mga senador na questionin yung unconstitutional ho kasi yun eh.
Dapat dumaan sa commission on appointment. Kaso si Marcos Jr. sa pagiging bangag siguro niya, kakahitit niya ng pulburon, nakakalimutan niya yung proseso. Next question po, Maricel. Pero ba matinong Hanili, pag-uusapan TV5. dito sa ano na to? So ma'am, follow-up lang, ire-reappoint sila lahat, yung mga nasa acting capacity. Ang sabi po lang sa atin, ang mga pangalan na magiging secretary ay ibibigay po at isusumite sa Commission on Appointments. Okay. Ma'am, just a quick follow-up lang dun sa 2 weeks na report. What will be the consequences kapag hindi authentic or mali yung report na ibinigay nila sa Pangulo? Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay Naku. sinadya? So, definitely, pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Ma'am, last na lang. May we have your thoughts? Hindi ko alam kung anong definition yung negligence dito sa maali na to. Kasama ba yun sa negligence yung binasa mo yung 4,000 pages mahigit ng GAA tapos sasabihin mo noong nagkahindot-hindot na wala kang pananagutan noong nabisto na yung mga maanomalyang flood control, yung mga ghost project, 'di ba, yung mga substandard. Hindi ba kasama sa definition ng negligence yun? Presidente ka, napipirma sa budget, pero nung nagkahindot-hindot, absuelto ka, ganon? Di ba negligence na tawag doon? What's about the Diba? petition Kasi, filed by former gugulo mo Congressman ko. Saltico? Sabi niya kasi doon na parang political vendetta and unproven conspiracy yung nangyari sa kanya. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Okay po, next question, Michelle Gilyang. Para katayin natin siya. No, Auntie Claire, kasama ako sa kakatay. Siyempre, anak ng toka. Lahat sila. I mean, kakatay, yung maglalabas ng mga kabantutan nila. All TV. Hello po, good afternoon, Yusek. Yung question po is Uy, about commuters. MMDA and the DOTR have opposing views regarding the proposal to allow high occupancy vehicles on the EDSA busway, or basically allow carpool on EDSA busway. Given that the DOTR has cited the President's directive to make it commuter-focused and pro-mass transit, may we ask if Malacanang will step in to clarify or issue guidance on this matter? Should it be exclusive to buses or be open to cars as well? Nakausap po mismo natin si MMDA Chair, Don Artes, patungkol po dyan. Niliwanag niya po ito. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Okay, so right now, Baka gusto ng padaanan doon sa mga kaibigan nilang mga pribadong individual na maraming sakay, di ba? Dito na ako natatapusin ng ating reaction video. Ano ba nga asahan natin dito sa lukarit na babae na to? Wala ko tayong maasahan dyan. Mahalin nun natin ng Pilipinas. Palakpakan nun natin. Ito si Vice President Sara Duterte at ang Korte Suprema.